Welcome po muli sa ating programa dito sa Power Cells. Kumusta ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas? Panibago na naman po tayong araw ngayon. Ang ating pong topic ngayon mga kaibigan na ating bubuksan ay tungkol po ito sa mga sakit na pangbabae mga kaibigan. Exempted muna ngayon ang mga lalaki ha. Ito po ay tungkol sa polycystic ovary syndrome or PCOS mga kaibigan. So doon sa mga kababayan natin na may mga abnormal menstruation, painful menstruation, absent of menstruation, ayan, may mga hormonal imbalance, ayan mga kaibigan, yan po ang ating tatalakayin ngayon mga kaibigan. At kung may mga kaibigan kayo, kakilala, kamag-anak, na may mga suliranin dito, pwede ninyong i-share sa kanila ang ating pong Facebook page na Power Cells para makatulong tayo mga kaibigan, no? At ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. At ayan mga kaibigan, ang Polycystic Ovary Syndrome or PCOS ay isa pong karamdaman na buong mundo po yan. Okay? Buong mundo. Ayon po sa mga eksperto, doon lamang sa Amerika to ha. Wala man tayong statistics sa Pilipinas kasi. Sa Amerika lang. Estimated po ito na 5 to 6 million na mga kababaihan sa Amerika ay mayroon po nitong PCOS, mga kaibigan. So, madami. Million din, mga kaibigan. Lalo na kung buong mundo. Di ba, mga kaibigan? So, isa pa, ating bigyang daan mga kaibigan. Ang good news lang po dito, take note tayo ha, mga pangga, mga ma'am. Ang PCOS po is known to be non-cancerous. Good news yan, ha, mga kaibigan. Pero, hindi siya good in the sense na mayroon siyang nagagawa sa katawan ng babae na hindi maganda. Okay? Pero pwede din po na maghatid yan ng ibang form of cancer, lalo na diyan sa tinatawag na inner layer ng matrix ng babae. Yan po ay caused din by hormonal imbalance. Okay, mga kaibigan? Now, ayon po sa mga eksperto, the exact cause of polycystic ovary syndrome is unknown. So, ito yung bad news naman yan. Yung talagang tumpak ba? Tumpak na sanhi nitong PCOS ay hindi alam. So, yan ang totoo. Hindi alam. Mahirap talaga. May mga sakit na hindi alam kung anong dahilan. Problemang laki, mga kaibigan. Pero ayon sa karamihan ng mga pagsasaliksik ng ating mga dalubhasa, it is related to abnormal hormone levels. So yan ha, take note mga kaibigan. So it is hormonal problem. Yan ang mahalaga mga kaibigan. Importante yan kasi kung hormonal problem, diba, abnormal siya, hindi balanse, edi yan ang pinaka-cause, diba? Ang sunod na tanong doon, ano naman yung pinaka-sanhi, bakit nagkaroon ng hormonal problem? Ayan. Para punta tayo doon sa mahirap naman kasi. Ang pagsasaliksik ay ang mahalaga doon, tingnan kung ano yung pinakasanhi. Ngayon, pag mayroon tayong habit ba, mayroon tayong lifestyle na kasanayan na hindi natin naiisip na yon ang magiging sanhi. Hindi lang natin isinasali sa pagsasaliksik. Kaya kung yon ang pinakadahilan di hindi talaga natin makita yung sanhi kung isinasatabi natin yung pinaka-cause niyan. Yan mga kaibigan. So, yan ang isa sa mga malaking bagay na ating pong binigyang daan. So, remember, hindi alam ang tumpak na cause kung ano yan. Yan po. Buong mundo, inaamin yan.
Kaya marami nga tayo sakit ngayon na hindi nga alam kung anong sanhi. So, paano malaman kung anong cure, di ba? Problemang malaki mga kaibigan, no? So, yan ha, mga kaibigan. Itong PCOS is the most common hormonal disorder among women of reproductive age. At maraming mga kababaihan, hindi nila alam na meron sila niyan. Ayan ha, mga kaibigan. Nalalaman na lang nila kapag sila ay nag-asawa at hindi manganak. Ayun, kasi magpa-check up naman. So isang problem po nitong PCOS ay magkaroon sila ng problema sa fertility. So yan ha, mga kaibigan. Magkakaroon sila ng problema sa fertility. So hindi siya, ang ovulation ay hindi maintindihan kung paano. Kaya ang nangyari, hindi siya magbuntis. So yan ha. At mayroon pa pong mga problema diyan na symptoms na nagkakaroon ang isang tao ng PCOS. Ang una po diyan ay hirsutism. Yung hirsutism is very common. Pinakapangkaraniwan yan. Affecting 5 to 10% of all women. Lahat ng mga kababaihan, mga kaibigan. Yan ha, mga kaibigan. Dahil dito, ano ba itong hirsutism? Medyo hindi maganda ito. Kasi pag tumaas po ang hormone, itong tinatawag na androgen, medyo magkakaproblema talaga ang babae. Either mataas or sobrang baba. Okay? Yan po mga kaibigan. Magkakaroon po ang babae ng extra na mga buhok ba, tumutubo yung mga balahibo, mga buhok ba na hindi normal, lalo na sa mukha. It looks like male. Parang maging lalaki na ang natin, mga kaibigan, ang itsura. Ay, nako mga kaibigan. So, yan po ay hindi maganda. No? Isa pa pong problema dito sa PCOS ay ito ay related po sa obesity or overweight. Overweight mo na sa simula yan. Then, nagiging obese. So, yan ha. Yun po yung mga factor na nagiging related sa PCOS. Okay, mga kaibigan. Pag medyo overweight na, medyo delikado na yan. Kasi pwede pong mag-develop yung PCOS. Lalo na kung naging obese na ang isang tao, mga kaibigan. Related din po ito sa type 2 diabetes. So marami pong mga karamdaman dito na masasagasaan. Hindi pa naman magiging significant ang pagiging diabetic. Pero disrupt na po yan sa normal distribution or normal ratio of hormone sa mga babae. Dahil po sa nagkakaroon po obviously ng insulin resistant ang mga obese na mga kababaihan. Kaya po, very high ang risk na ma-develop po ang tinatawag na PCOS sa isang babae. Okay, mga kaibigan? So, yan. Kaya ang tinatawag na polycystic ovarian syndrome kasi marami pong sanhi niyan, hindi lang isa. But remember, it is an abnormal hormone or hormonal imbalance. So yan ha, mga kaibigan, yun po ang mga point diyan na kailangan natin mabigyang diin para maalaman ng ating mga kababayan na since it is hormonal abnormality, kailangan po tingnan natin kung ano yung ating lifestyle. Kasi kapag ang ating lifestyle ay hindi conducive for a healthy function of our endocrine system, lalo na sa secretion ng hormone, magkakaroon tayo ng trouble. Halimbawa, normally, our body is producing hormone. That is the normal function of our endocrine system. Now, our endocrine system can produce its own hormone out of the food we eat. Okay? Ang problema, kapag marami tayong mga kinakain na madaming mga
synthetic form of hormone or too much hormone. Halimbawa, ang mga highly commercialized na mga pagkain natin ngayon, tulad ng dairy, ang mga baka na ginagatasan, milking cow, ay iniinjikan po yan ng additional hormone, no, para mag-boost yung production ng gatas. Kasi negosyo yan, kaya kailangan magdami yung production ng gatas ng baka. So hormone yung ginagamit. So obviously, yung mga dairy na yan, including cheese, loaded yan with hormone. Kaya kapag laging kumakain ang isang babae, talagang magkakaproblema siya sa hormone. Another problem is itlog. Ang mga broiler egg ay mga itlog yan na hindi normal. Bakit po? Ang mga manok, walang breeding yan ng itlog. So, doon sa kanilang kinakain o iniinom, naroon po yung pangpaitlog. Okay? Maging yung mga lalaking manok, nangingitlog din. Kaya hindi na po normal yan. So, there is trouble dito sa mga manok na to. Kaya kapag kumain tayo ng mga itlog na yan, pati broiler chicken, magkakaproblema talaga tayo sa hormone, mga kaibigan. Kasi ang hormone, ginagamit po yan para po magkakaroon ng mabilis na paglaki at yun, pangpaitlog, pangpanami ng gatas. Ganun, mga kaibigan. Kaya ang okay lang yan sa negosyo. Pero doon sa consumer, medyo hindi na maging okay kasi it really causes a jeopardy because there will be some trouble doon sa normal secretion of hormone doon sa ating endocrine system. Kaya kapag magkakaroon na ng problema, tulad halimbawa, nagkakaroon na ng hormonal abnormality sa babae, ma-develop yung PCOS. PCOS is polycystic. Pag sinabing polycystic, madami pong magiging cyst na magde-develop doon sa ovaryo ng babae. So yun po yung problema. Okay, mga kaibigan? Ayan ha, mga kaibigan. Usually, okay, kapag nakakaranas po ang isang babae nitong tinatawag na polycystic ovary syndrome, usually ito po ay ang mga symptoms nito mag-appear during the time sa pagiging teen. Halimbawa, late teens or early 20s. O ayan, mga panggaha, mga kadalagahan ito. Karamihan sa mga babae, makakaranas din po ng menstrual problems, or hindi siya magbuntis, o problema na sa pagrigla, o hindi magbuntis, or both. Pwede po yan mangyayari. So, it is related to infertility. When it comes to population, maganda yan kasi hindi ka magbuntis. Pero hindi naman maganda kasi nagkikreate siya ng hindi maganda sa isang babae. Ayon po sa mga eksperto, many women discover they have PCOS when they are trying to get pregnant. Yun na yun. Kasi ayaw magbuntis. Kahit umabot na lang ng 30, 40, hindi pa rin. Yun na yung pinakamasama. Kasi kahit man lamang may isa o dalawang anak, okay na yun. Kung wala man lamang kahit isa, lalong hindi maganda. Kaya yun po, mga kaibigan, ay nagiging suliranin kung bakit nagkakaproblema ang isang pamilya. So remember, yung mga irregular periods ay isa yan sa mga dapat tutukan. Kasi kung hindi nakukorek yan, it is possible na nagde-develop na po yung PCOS, mga kaibigan. You have irregular periods or infrequent periods. Halimbawa, 2 beses na nagre-regular sa isang buwan. Yan ang hindi maganda, no, mga kaibigan. Kung may mga katanungan kayo, mga kaibigan, i-send lang ninyo sa ating PowerCell dito sa ating Facebook page at ating bigyang daan yan mamaya-maya, mga kaibigan, no? So, ayan. Kapag may mga irregularities ang period ng isang babae, that indicates na yung ovaryo ng babae
ay hindi regular na nagre-release ng egg. Okay? O hindi siya regularly na nagkakaroon ng ovulation. Kaya yan po ang hindi maganda. No? Sa blood test, doon makikita yan kung mayroon kang high level of male hormones. Quote and unquote. Mahalaga po yan mga kaibigan. Kailangan ang mas mataas sa babae, female hormone. Kung may mga cases po na tumataas po ang male hormone sa babae. And this is really related sa PCOS or polycystic ovary syndrome, mga kaibigan, no? So, ano po yung particular na high levels of male hormones? Testosterone. Yun ako, mga kaibigan. Sa lalaki naman, minsan, nagkakaroon din ng abnormality. Tumataas ang estrogen sa lalaki kaysa sa testosterone. Ito naman sa mga babae, testosterone naman ngayon ang mataas kaysa sa female hormone. Ito na nga ba ang mga abnormality, mga kaibigan, ha? Yan po ay sometimes, no? Ito ay isang point yan, no? Sometimes, just the signs of excess male hormones even if the blood test is normal. Okay. So, ano ang sign na mayroon kang excess male hormone? Dumadami yung balahibo mo. Pati sa binti, dumadami. Sa tiyan, hanggang dito sa dibdib. Hanggang dito, nagkakaroon ka ng balbas. Ay. Yun na po yung sign na mataas ang male hormone ng isang babae. Actually, that is really the hallmark of polycystic ovary syndrome, mga kaibigan. Ano ba ang maitutulong ng ating power cells, lalo na sa mga kababayan natin na may mga suliranin dito? So, hindi biro talaga ito, mga kaibigan. Halimbawa, masaya pa mag-asawa kapag bagong kasal. Masaya pa yan, kahit sila lang dalawa. Pero katagalan, mingaw na yun. Wala na, di na masaya, di na maka-smile si Mr., pati si Mrs. Kasi sila na lamang. Umabot ng 30, 35, di ba? Malungkot na po yan. So, para po masaya, kailangan talaga kahit isa, dalawa, okay na yan. Okay? So, lalo na sa mga kababayan natin na mga 30, lalo na malapit ng 40, atin pong sikapin, ha, mga kaibigan, na makorek yan. Kasi pag above 40 na, more likely, the problem may not be, hindi na natin mahabol ba? So, ang chance po kapag mga nasa 30s pa lamang, malaki pa po yan. Always trust in God. No, kailangan lang po makorek yan, no, mga kaibigan. At saka healthy diet, healthy lifestyle para ano yan. Lahat ng pwedeng baguhin, basta hindi imposible. Yan, mga kaibigan. Na ano po may tutulong ng power cells, mga kaibigan dito. Now, one of the factor na binigyang diin ng mga eksperto ay yung tinatawag na insulin resistance. Ayan ha, mga kaibigan. This leads to diabetes. Sometimes, wala namang diabetes pero nasa pre-diabetes. Ito po ay hindi maganda. This may lead to the worsening of the hormonal abnormality ng babae. Kaya ang PCOS lalong lumalala. Okay? Kaya dapat ang metabolismo ng babae ay always intact. Maganda ang metabolism. Ang mga receptor cells ay very receptive sa insulin. Kaya naku-convert yung glucose into energy. The problem here is when you are getting overweight or obese, this may lead to a big problem that may lead even to PCOS. Okay, mga kaibigan? Maraming factor po ang PCOS. Sometimes it is caused by the abnormal function of the hypothalamus, pituitary gland. It is in greater scope, mga kaibigan, no? May mga factors po yan dyan. Pero we cannot discuss everything here dahil we want to facilitate only what is appropriate and what can be accommodated for our time, mga kaibigan, no? So, yan po mga kaibigan. Kailangan po magkaroon ng regularity sa ating metabolism. So, we need power cell in metabolism.
lalo na ang ating power cells, mayroon po itong cinnamon. Very good po yan sa pag-control ng diabetes. At ganun din po ang power cells, mayaman po yan sa allium sativum. Very good po siya, lalo na sa mga function ng ating vital organs, mga glands, para po maayos po ang production ng hormone, mga kaibigan. Now here, according to this research, ito ay research, mga kaibigan, dito sa PCOS, mga kaibigan. Better PCOS Health. Why garlic is good for the heart. So yan po yung maganda dito, mga kaibigan. According to this research, mga kaibigan, a balanced, nutritious PCOS diet, which includes a modicum of garlic, combined with a regular exercise regime, can help reverse an underlying cause of excess weight and obesity. So yan, ha? So, excess weight and obesity is very much linked to PCOS. Kaya atin pong i-address yan, ha? Mga pangga, mga sir. Pero mayroon din nakakaswerte diyan eh. Mayroon namang mga obese na babae or overweight na nagbuntis. Nasurtihan talaga eh. Nasurtihan talaga. Akala niya malaki lang yung tiyan niya, yung pala buntis. Biglang sumakit ang tiyan, ay nagli-labor pala. Kasi malaki talaga ang katawan eh. So yan, nagka-baby sila. It was a gift of God, mga kaibigan, no? Ganyan lang po. Kailangan lang po na, pero tsamba lang yun, no? Mahirap hindi maganda na mag-i-expect tayo ng tsamba kasi baka yung iba nagka-tsamba, tayo hindi. Kaya we have to do something, no, mga kaibigan? So we need to have a nutritious PCOS diet. Balance talaga yan, mga kaibigan. At kailangan po ninyo na magkaroon kayo ng guide, no, sa diet, sa lifestyle. You can make a personal research. I-google mo yan. Best diet for PCOS. Yan. Foods very much to be avoided in PCOS. Yung mga ganyan. Knowledge now is at the tips of your fingers. No? You want to research, you can do that. No? Importante po yan, mga kaibigan. And then if you have a friend, physician, gynecologist, you can make some visit there and advice is needed there. No, mga kaibigan. So, yun po, mga kaibigan, ang maganda dito. So, ang kailangan po dito, first of all, mahalaga po itong garlic or allium sativum. Now, pag kinain mo yan, iba talaga ang lasa niyan. Maraming ayaw niyan. Maraming ayaw sa lasa niyan. Kaya mag-take kayo ng Power Cells, 2 capsules, 3 times a day. Doon sa mga medyo significant na po, no? We want to advise them na take 2 capsules 3 times a day, 1 hour after meal. You take also NutriCleanse para siksi ang tiyan. Nakakatulong talaga yun para magsiksi, ha? Pero, kawawa naman si NutriCleanse ba? Capsule, kung ilagay mo yun sa kutsara, swerte na yan kung mapuno yun sa kutsara, Pero yung kinain mo, kung isang bandiha yan, kawawa talaga si NutriCleanse. Paano ilabas yan? Kaya, control talaga sa diet, ha? Self-control is the best thing. No? We need self-control. Temperance is very important so that we will improve our self-control. Without temperance, there is no stronger self-control. So, ano man yung bagay na hindi maganda, avoid. Food that is not good, avoid. And do what is right. And your self-control will increase. Importante po yan, mga kaibigan, no? At yan po ang Power Cells Herbal Capsule. At atin pong ma-avail ang Power Cells Herbal Capsule, mga kaibigan, sa mga outlet natin tulad ng South Star Drug, Mercury Drug, Ross Pharmacy, Watson Pharmacy, the Generics Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Sa ating mga bagong outlet, mga kaibigan, sa Manila, you can find in the screen, lalo na diyan sa area ng Bulacan. And we hope by the grace of God, you will be all right, no, mga kaibigan. No? At like and follow us on our Facebook page, na Power Cells.
And you can subscribe on our YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc, mga kaibigan. Sa muli mga kaibigan, ito po ang inyong Gabay sa Kalusugan. Daniel Serrano po, Dr. Ministry and Naturopathy. Magsabi sa inyo, eat your food as your medicines. Otherwise, you will eat your medicines as your food. May God bless us.